Ang mga pako sa pader. May isang batang lalaki na mainitin ang ulo. Madali siyang magalit at nakapagbibitaw siya ng mga masasakit na salita sa kanyang mga kaibigan, kaklase, o kung sino man ang nakatatanggap ng kanyang galit. Mahal na mahal siya ng kanyang ama, kaya gusto ng ama na mabago ang ugali niyang ito. Dinala niya ang kanyang anak sa bakuran at binigyan siya ng martilyo at mga pako. Anak, Bilin ng ama. tuwing iinit ang ulo mo at magagalit ka, kumuha ka ng martilyo at isang pako at ilagay mo sa pader. Hindi naiintindihan ng bata kung bakit niya ito kailangang gawin. Subalit, bago pa man matapos ang unang araw, 30 pako na ang nailagay sa pader. Habang tumatagal, natuklasan ng bata na mas madali palang pigilin na lamang ang kanyang galit kaysa magbuhat ng mabigat na martilyo at magpukpok na naman ng pako sa pader. Dumipas ang araw at natutunan niya pigilin ang kanyang galit at maging mahinahon. Kung noon, 30 pako ang nadadagdag sa pader araw-araw, unti-unti itong nabawasan at naging 15, 10, 2 at 1 pako na lamang sa bawat harap. Dumating ang araw na hindi na nagagalit ang bata, ni isang beses. Pumunta siya sa kanyang ama at masayang ibinalita ang mga ito sa kanya. Pinuri siya ng kanyang ama at binigyan ng bagong gawain. Sa bawat araw na lumipas na hindi siya magagalit, magtatanggal siya ng 1 pako mula sa pader. Ginawa na ito at pagkatapos ng napakahabang panahon, natanggal na niya ang lahat ng pako mula sa pader. Ama, nagawa ko na po ang inyong inius. Wala na pong natirang pako. Pumunta ang ama sa bakuran at tumayo sa harap ng pader. Ipinagmamalaki kita, anak. Sabi ng ama. Nagawa mong baguhin ang iyong ugali at hindi ka na madaling magalit. Subalit, tingnan mo ang pader. Tinuro niya ang pader na dating makinis subalit ngayon ay puno-puno na ng maliliit na butas. Tuwing magagalit ka at magsasalita ka ng masakit sa iyong kapwa, parang nanggalagay ka ng pako sa pader. Maaari kang humingi ng tawad at maaari mo tanggalin ang pako, subalit may butas na matitira sa pader. Hindi na ito magiging katulad ng dati. Tumahimik ang bata at nag-isip ng matagal. Nasaktan niya ang kanyang mga kaibigan at kamag-aral dahil sa masasakit na salitang sinabi niya. Patawarin niyo po ako, Ama. Mula ngayon, sisikapin kong huwag nang dagdagan pa ang mga sugat ng ibang tao. Ano ang iyong natutunan sa kwentong ito? I-komento lang inyong sagot at baka ikaw na at susunod na mapili na mabibigyan ng pa-premium.